Hello sa lahat ng Team Kalingap dyan. Shoutout sa inyo, magandang araw po. Ako si Wow Live TV and this is Miss M's Live. So ngayong umaga guys, ano tawag to? POV? POV ba to? Ngayon magbibigay lamang kami ng point of view sa mga issues na nababalitaan natin. Alam kong alam nyo na rin ito. And as a reactor, parte ng Karipa, magbigay lamang kami ng opinion. Base lang din sa mga naririnig walang halong pangbabash. Yes, so, walang pangbabalahura, real talk lamang. Saka shoutout sa lahat ng mga Kalingap reactors, no. Ang panawagan lang din po na sana next time ko mag-react, sana walang halong mura. Yun lang po kasi nakakahiya po dito kasi nasa Kalingap po tayo. So ito na nga, pero bago tayo magsimula guys, about to sa guys, sa mga doon sa live ni Birador, yung presidente ng Karipa. Pero bago natin pag-usapan yan, about to sa masali pa dito hindi po kasali dito ang mismong love team, Mikris love team or yung Jomcar ba. About nito sa mga SS na na ngayon. Kasi something like na ang laman ng SS dito, binabash or something like pinag-uusapan si Kalingap Rab. Ang masasabi ko na binabash na si Kalingap Rab. Binabash, yun na nga, words na binabash. Pinagdududahan nila ang kakayanan ni Kalingap Rab. So yun. Pero bago tayo magsimula guys, syempre, suportahan po natin yung buong Team Kalingap. Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Athena Vlogs, Jack Tapia, sa lahat ng mga Kalingap reactors and Kalingap Charity Vloggers. And yes guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Yes. Ang unahin namin naniwala dito, tama bang ginawa ni Birador or hindi? So yun about kasi ni live ni Birador Para sa akin, so ano masasabi mo doon sa live ni Birador na pagbunyag sa mga SS na yun? Para sa akin tama lang, tama din. Para na rin awareness at para na rin malaman ng mga taong sino man tong mga tao na to na malakas ang loob na pinag-uusapan nila si Kalingap Rab ng ganun sa GC nila na hindi rin maganda yung mga pinagagawa nila. At siguro para na rin kay Yang Mi na magkaroon sila ng rules and regulations sa mga GC niya. Yes. So para para naman magkaroon ng hindi na maulit yung mga ganong usapin, lalong-lalo na pangit naman yun para kay Kalingap Rab. Dalawang topic namin ngayon. Ang unahin namin si Birador. So yun. Pag-usapan natin yung ibinunyag ni Birador about sa mga SS na yan. So yun. Ako naiintindihan ko for me. Naiintindihan ko si Birador kung bakit gano'n na lang yung nasabi niya sa live na yun, na binulgar niya. So wala naman pagbabalahura si Birador. Wala. Naramdaman ko na siyempre mahal niyang Kalingap at saka nasa Kalingap siya. Of course. So yun. So dapat lang yun na for me uulitin ko walang ginawang masama si Birador. Tama yung ginawa ni Birador about sa bagbunyang sa ISIS na yun. So bago tayo dumako kay Yang Mi kung may mali ba si Yang Mi o wala, pag-usapan natin yung laman ng ISIS. Kung ano ba yung mga sinasabi nila. Yun. Gusto kailangan basahin? Basahin kasi mayroon ka naman dyan. Para mabigyan tayo magandang point of view. Baka sabihin nyo gawa-gawa lang Yun. Okay, ang unang kasi unang-una guys, hindi namin iko-content to kung sa mismong mga sa comment lang to or post lang sa Facebook kasi pwede nating sabihin to na mga nagpapanggap lang mima lang or napapanggap lang na fans ng ito ganyan, fans ng Kalingap, pero sa mismong GC na kasi ito ulitin din namin hindi po damay dito ang mismong Mikris Love Team si Mikoy at saka si Krista. Yun lang yun. Labas sila. Labas sila dito guys, Kung sino lang yung mga taong involved dito. Kung sino lang yung involved. Sino lang yung mga nagsasalita ng ganito kay Kalingap Rab. Sila lang yung may Yes. At saka siguro may karapatan din kaming mag-content ng ganito kasi binabas na si Kalingap Rab. Hindi pwedeng hayaan din to. So yun. So ito yung mga laman ng ISIS guys. Ang sabi, kaya hindi din masisisi mga anti-Kalingap na mga bashers ni Rab kasi halata naman talaga sa galaw, maghintay talaga yan siya sa sponsor para magpapahayan si GC. Mag-anti-Kalingap na lang kayo, doon na lang kayo kung ganun pala, something like masasabi ko lang dyan, kung pabor pala kayo sa anti-Kalingap, so bakit andito pa kayo sa Kalingap? Mag-anti-Kalingap na lang din kayo kung ganyan yung mga sasabihin nyo. Kung yun lang yung kung yun yung iniisip nyo tungkol kay Kalingap Rab, so wala nang rason para manatili kayo. Wala nang dahilan. Sa GC na yan ng Team Krista Chuchuchu.
Kasi wala, in the first Team place, Chris ba yun na Team ano? Team Krista. Team Krista. Wala pala kayong believe kay Kalinga Prab. So, para saan tong andito kayo? Para sa hindi naman kailangan ng marites. Matanong ko lang din, hindi ko galit sa inyo. Matanong ko lang din, ano bang purpose ng GC nyo? Para basiraan si Kalinga Prab or ano? Ano bang mayroon diyan? Or nakasupport lang kayo sa mismong love team na ginawa ni Kalinga Prab, which is ang may Chris, pero hindi kinakasupport totally. Ito, prangka, hindi kinakasupport dito sa Kalinga. Actually, aware naman si Kalinga Prab dyan. At ang sinabi nga niya ay hindi naman mapipigilan. Pero pangit naman yung ganyan, no? Diba? Aware naman si Kalinga Prab na may mga bias talaga ang mga fans. Pero, ang hindi maganda yung sinasabi, kaya hindi din masisisi mga anti-Kalingap sa mga bashers ni Rabi kasi halata naman talaga sa galaw. So, dito dyan sa comment na yan, dyan mismo sa GC na yan, sa madaling salita, pabor kayo doon sa mga anti-Kalingap. Araw-arawin nyo doon, makikinig kay sino ba yung mga anti-Kalingap? Kung hindi sasakit yung bangs nyo pa ulit-ulit. Ano pang rason? Ano pang basehan bakit nag-stick kayo dito sa Kalinga? Kung ganyan pala ang mindset nyo kay Kalinga Prab. Yun lang yun. Tsaka, sorry masasabi ko dito, sorry sa salitang sasabihin ko yung words na makapal ang mukha. Karapat-dapat niyang sabihin sa inyo. Yun lang yun. Kasi kung sino pa yung binabash nyo yung taong nagbuo ng love team na nakaramdam kinang saya at saka kilig kaya nagkaroon kinang vision again, tapos ngayon ang indig binabash nyo pala. Sorry sa words na nasabi ko, pero karapat dapat yun sa inyo. Demanding kayo. Kung demanding kayo masyado. Diba, serye nga niyon, kaya talagang kailangan hinay-hinay lang, diba? Para meron tayong aabangan. Pero sigurado, nasa plano ni Kalinga Prab. Bakit ba kayo nagmamadali? Ilang buwan pa lang naman si Krista sa Kalingap. Ang lagay kasi nito, Miss Light, ang lagay nito, yung mismo piningan, naghihintay. Parang walang diba? Naghihintay. Pero yung ibang fans, ang atat na atat. Demanding. Para bang demanding na sila. Duda kay Kalinga Prab na baka binursa ni Kalinga Prab lahat ng kita at baka hindi na mapapabahayan. Ay, hindi po ganon. Sa madaling salita, negatibo ang pag-iisip nyo pagdating kay Kalinga Prab. Yes. Maling-mali po yon. At ang sabi pa, sa Tres Marias, bilis nga pabahay, wala din sponsors. Di ba dapat dapat nga matuwa kayo doon. Dapat matuwa kayo. Kasi napabahayan yun hindi ngayon or wala masyadong sponsors yun. Bumili ko kay Kalinga Prab kasi about dun sa Tres Marias na Bahiyata, parang gastos yata ni Kalinga Prab yun or may nakiano na iba, di ba? At saka Kalinga Prab yun. Sige, huwag nating anuhin yun. Siyempre, yung kita na rin. Sa akin naman, mas karapat dapat lang din na unahin na pabahin ang Tres Marias kasi alam natin na yung pwesto ng bahay nila at dapat talagang kailangan na inaunahin talaga kaysa dito sa idol nyo or sa idol natin, di ba? Maling-mali na pag nagkaroon ka ng duda kay Minamli ito sa Kalinga Prab. Sabi pa dito, yun na nga tapos nanalo pa sa Family Feud, namigay ng 2K tapos wala sa lineup si Krista kasi walang sponsor, hahaha. Sino ba nagsabing walang sponsor si Krista? Ang dami nga nakikita nyo naman siguro sa bawat vlog ni Kalinga Prab kung nakamagkano si Krista dahil sa mga sponsors niya, di ba? Nakakapanghina yung ganyang comment, tapos guys. tumawa. So kung walang sponsor, never talaga pala magkabahay si Krista? Saan na pupunta kita ng views niya? Yung kita ng mga business niya, gawin na lang natin ang nararapat, magtulungan na lang para mapabahayan na si Krista, lalo na sunod-sunod ang bagyo at baha sa Pinas. Diba? Masabi ko dyan, kaya tama na yung words na ginamit ko o yung salitang ginamit ko na ang kapal ng mukha nyo. Yun yung masabi ko. Na mismong pati yung mga negosyo ni Kalinga Prab, dinadaman nyo na yung views ni Kalinga Prab, hinanapan niya kung saan yung kita, etc. bla bla bla. Real talk, yung negosyo ni Kalinga Prab, wala na tayo doon, labas na tayo doon, personal na na niya yon. At saka yung mga live seller niya dyan, kapag umupo, for example, si Krista o kung sino man dyan, hindi po yun libre na basta lang isasalang ni Kalinga Prab dyan para makabenta kasi malakas ang mga Kalingap Angels na to. May commission po sila, guys. Diba? Hindi po sila pinapaupo dyan ng 3 oras, 2 oras mahigit ng libre. Meron pong commission. Depende sa binta nila sa mga oras na yon. So, diba? Nakakapagtaka lang. Fair lang si Kalinga Prab. Nakakapagtaka lang kung bakit nakapag-isip kayo ng ganyan.
kay Kalinga Prab. Bakit ano bang mayroon? Bakit na hindi ko magets yung mindset nyo. Bakit nakapag-isip kayo ng ganyan kay Kalinga Prab? Unang-una, hindi naman pinabayaan ni Kalinga Prab yung kanyang mga beneficiary. Di ba? For example, si Krista. Di ba? Buti kung yung mga pinapadala ng pera, pinadala nyo 5K, ang binigay ni Kalinga Prab sa diba? kay Krista 1K lang. Doon kayo may reklamo kung ganyan. Pero so, diba, pangit po. So, sa mga sponsors, pinadadaan nila kay Rain, Kalinga Prab, kung sino pa diyang mga kasama. Kasi sinabi na ni Kalinga Prab na hindi niya yan maasikaso pa. Ang pinakapunto kasi dito sa chat nila, sa kanilang conversation, kung himay-himay natin, ano na yung minamaliit na sa Kalinga Prab. Oo, tsaka duda sila. Tsaka parang ang unang nabasa ko dun sa is nyo, talagang pabor kayo sa mga anti-kalingap. Di manatili, mag-ano kayo doon? Mag-anti-kalingap na lang kayo kung gusto nyo. Mag-ano kayo, gumawa kayo ng GC. Bakit naka-GC pa kayo ng ganyan kung sa comment nyo, mas pabor kayo sa mga anti-kalingap? Araw-araw niyong questionin yung mga bagay-bagay, maglapag na kayo ng community dyan, kung sino dyan sa community na pwedeng kilala nyo, na kasing successful ng mga Kalingap Angels ngayon ni Kalinga Prab. Tulad nila Krista, or so far, si Carla, si Yancy, or si Joy. And ngayon, susunod si Krista, kung meron bang ganon. Diba? Wala. So how come na sobrang yung minamaliit mo yung tao na yun ang utak ng lahat kung bakit may yun yung dahilan ng lahat. May mga ganito ngayon. Yun yung dahilan ng lahat kung bakit nagkaroon ng love team. Kung bakit sumaya kayo at kinilig kayo tapos nakuha nyo pang gano'n yung solid. Ulitin ko lang hindi po ko galit sa inyo. Galit lang ko sa mga words na binibitawan nyo. Yun lang yun. Hindi ko lang alam kung anong klaseng utak meron kayo. Hindi ko lang alam kasi common na yun sa mga fans, ang daming demanding, na mas demanding pa nga sila sa totoong sponsors. Kaya nga. Diba? Kung nagmamadali pala kayong babayan si Krista, maglapag kayo ng tigi 1 milyon agad-agad. Para i-push agad yan. Kung nagmamadali kayo, tapos na, ang Mikris. Diba? Wala na tayong abangan. Wala na kayong panoorin. Ganon lang yun. Si Kalinga Prab, alam niya yung ginagawa niya, kaya matuto tayong maghintay. Huwag niyong pangunahan, guys. Kasi sa bawat views niyang Mikris, hindi man porket umabot ng 500k or mahigit, 500k din yung kita ni Kalinga Prab. Wala sa ganon. Hindi umabot sa ganon. And aside from that, yung mga taong kasama ni Kalinga Prab, sinisilduhan din niya yun, umikot lang doon, plus yung cameraman. Ilang kameraman ang lahat ng staff ni tatlo ba ang kameraman dyan kapag gano? Parang ganon, 3 yata. Tapos editor, and then yung mga kasama pa, hindi naman po pwedeng libre na lang yun ni Kalinga Prab kasi alam ni Kalinga Prab na yung mga kasama niya, may mga pamilya din, may mga anak pa. So, meron talaga siya, kailangan talaga niya, papaswelduhan talaga niya yun. So, umikot lang actually. Ang Mikris kasi, kapag ang mga love team kasi, for example, Mikris, ay yung blessing ay hindi lang talaga din umikot sa Mikris lang. Mas marami nga lang talaga sa Mikris, lalong-lalo na kay Krista, kapag nagbo-boom or pumatok yung love team. Kasi, ayun na nga yung purpose ni Kalinga Prab, kung bakit niya ginagalingan, kung bakit niya binuo yung love team or pinush yung love team at mag-isip siya kung anong susunod na mapapanood natin. Para magkaroon ng possible sponsors. Yes, tama. At maraming viewers, maraming mahuhuk, di ba? Dapat maraming mahuhuk talaga. Kasi kung hindi mo naman gagalingan, papitiks-pitiks ng si Kalinga Prab dyan, baka hindi yan naabot ng 100k views. Tama. Mas mahihirapan naman So doon pa lang dapat magpapasalamat na kay Kalinga Prab doon sa effort na ginawa niya. Kasi the moment na nakakuha si Kalinga Prab ng sponsors para sa love team na yon, it's already a success for Kalinga Prab. Kasi in the first place, yon ang purpose niya kung bakit nag-push yung love team. Para may kasama siya. Para mas lalo pang matulungan. Yes. Yun. Kasi ina-admit na rin naman niya sa sarili niya na kung anong pwedeng maibigay ng maraming sponsors. Kasi pwedeng maraming sponsors. Isa lang si Kalinga Prab diba? Kumbaga yung ibibigay niya 8k, 10k, kung maraming sponsors, magiging 20k pa yan, diba? Or more.
tingnan nyo naman yung bawat vlog ni Krista kung ano ba, di ba? Ganun ang gusto ni Kalinga Prab. Yun. Ang tanong naman dito, bakit hindi na maliit? Yun dati. Nagmamadali kayo. At bakit parang kampi ka sa anti-kalingap? Oo. Ganon. Ano bang nagawa ng mga anti-kalingap sa buhay-buhay ng ibang tao dyan? Puro lang yan sila pang question. Puro lang yan sila pag-dududa sa tao. Yes. Kung sino pa yung taong nakabuo ng love team, which is ang Big Chris, si Kalinga Prab, yun pa yung pinag-iisipan nyo namang masama, minamaliit nyo, pinagdudahan nyo. Kung sino pa yung mga taong nang babas dito sa Kalingap, doon doon pa yung parang nagkampi kayo. Ibas na lang yung mga taong kurakot. Ibas yun yung taong yung mga scammer, yung mga kurakot. Yun na lang. Hindi yung sa GC nyo na ang pinag-uusapan nyo, yung taong nagbuo ng mga love team na yun yung dahilan ng lahat. Kung bakit kinilig kayo, masaya kayo, ganito ganyan. I think it's a win-win situation naman mo live kasi kaya din ginagalingan ni Kalinga Prab para makakuha ng more viewers or sponsors. Oo, tama. And then, ang mga viewers kasi, kapag naging masaya, kapag naging maganda yung takbo ng serye, ay doon na sila nag-give back. In a way na nagbibigay sila ng financial, like nag-aambagan sila, gusto nilang maging masaya yung pinapanood nila or yung idol nila, which is normal lang naman nandito sa Sokmed, diba? Kasi yung iba, talagang nagiging happy feel na nila yung pinanood nila. Kumbaga, sa sobrang pagod na sa trabaho, stress sa trabaho, pero dahil sa napanood nila, nakakagaan ng loob, magaan sa pakiramdam. Kaya yun ang dahilan kung bakit din sila nagbibigay. Because unang-una natuwa sila, nagustuhan nila, gusto nilang tumulong, ganon. Pero yung mga VIP sponsors talaga, yung mga malaking sponsors talaga, sila yung mga tao talaga na goal na talaga nilang makatulong. May mga group, may mga ganun tao talaga na since... May kilala kong ganyan, na galing sa puso ang pagtulong. Yes, may mga tao talaga na kapag nakaluwag-luwag sila dahil alam nila yung pakiramdam ng walang-wala, and then goal talaga nila na makatulong. Oo, and then pero seems like hindi lahat ng sponsor, hindi lahat ng mga taong sponsors ganyan, di ba? May mga iba na yung tamang yung iba tamang pasikat lang. Yung iba nga nangahawak sa leeg, di ba? May nalalaman natin mga ganyan, di ba? Sa dami ng natin mga love team. Yes, pero kaya nga pinaparamdam ni Kalinga Prab na siya pa rin ang masusunod. Siya Tama! Pa rin ang utak sa community. Dapat lang na siya ang masunod. Yes, at walang kung sino mang sponsors dyan na, di ba, na pwedeng mangdikta, pwedeng mag-suggest siguro kung okay kay Kalinga Prab, edi okay. Pero kung hindi, walang samaan ng loob. Pero yung tipong hindi porket nag-sponsor kayo, anong tawag to, kayo na yung masusunod. Maling-mali po yun. Pero pagdating sa babae ni Krista, huwag kayong mag-alala, iniisip na niya ni Kalinga Prab, huwag kayo masyado naka-line up na yan. Masyado kayo nagmamadali. Matatapos na ba ang Mikris? Mga demanding. Ilang episode ba ang Mikris wala? Matagal-tagal pa yan kasi my God, marami pa talaga ang serye ang Mikris sa totoo lang. Yeah. Yun lang yun. Kasi ramdam ko malakas ang Mikris, trending ang Mikris, viral ang Mikris. So doon pa lang dapat masaya na kayo. Bakit nagmamadali sa bahay na yan? Yung hawak pa ni Kalingap Tata yan si Krista, mga magkano lang bang naibibigay niya? Yes. Pero still a blessing, hindi ko yung minamaliit. Ay, hindi minamaliit. Pero mas lalong nadagdagan yung blessings ni Krista nung napunta na kay Kalinga Prab. Itin-over kay Kalinga Prab. Yep. At magpasalamat tayo doon kay Kalinga Tata. And hindi lang niya basta na lang na kumbaga nagkaroon din ng love team, di ba? So malaki talaga ang bagay ang love team, lalo na kapag katatangkilikin ng mga manunood, guys. Diyos ko po. Nakakadismaya lang kasi andun na yung nakakapanghina lang na bakit ganyan yung mga sinasabi nyo kay Kalinga Prab. Nagkaroon kayo ng duda, minamaliit nyo, tapos mas pabor kayo sa anti-Kalinga. Doon na lang kayo sa anti-Kalinga. Oo, doon kayo. Araw-araw kayong puna. Kaya sabi ko, mas maganda rin to for awareness na bunyag ni Birador, dinaan niya sa live, na content niya, mas okay yung ginawa ni Birador talaga. Yun lang yun. Wala akong nakitang mali. Pagdating naman kay Yang Mi, masasabi ko sa kanya na ang pagkukulang sige, niya. kay Yang Mi tayo. Ang pagkukulang niya is... Kasi parang may sinabi daw sa Yang Mi na bakit hindi daw siya piniin. Sabi ko, hindi ko. For me naman, bakit kailangan pa?
Di ba? Kasi Saan pa? ito sige, mapunta tayo kay Yang Mi. Mapunta tayo kay Yang Mi. Huwag niyong dikdikin si Yang Mi na na about dito sa issue na to. Pero Hindi naman siya mismo ang nagsalita. kasi hindi naman siya mismo ang nagsalita, pero hindi rin namin sinasabi dito na walang mali si Yang Mi. Mayroon ditong malaking pagkakamali ang isang Yang Mi. Kapag Dito sa issue na to. kapag admin ka sa San GC o lalo na founder ka sa San GC, ay malaki ang responsibilidad mo. Yes. Na yung mga members mo diyan ay kahit na pwede namang maglabas ng mga hinanay, pero wag naman umabot sa puntong si Kalinga Prab na ang niyo dyan, pulutan nyo dyan. Ang unang-una kasi pag maggawa ka ng GC, dapat ikaw yung naisip na gawa ng GC. Unang-una dyan, magkaroon ka ng rules. And regulations. Rules and regulation. Yes. Na kung ano yung dapat pag-usapan. Mahigpit mo talagang ipapatupad dyan, na yung mga admin na itatalaga mo dyan is, kumbaga, sa GC kasi, dapat kasi ang GC is for good vibes. Hindi po pang maritisan. Diba? Kung gusto nyo ng maritisa, tawag na lang kung kayo. doon sa isis na yon, nakita lang sana na something like sinuway ni Yang Mi or something like sinuway niya, pinagilitan niya, sinirmunan niya, kaso iwala Kasi ang sagot ni Yang Mi, sabi niya iba-iba ang oras, tapos hindi doon niya napansin. For me, hindi po yun rason, hindi po yun po masabi. Ibig sabihin, kulang yung kulang yung hindi siya kinikilala or hindi na yung mga members niya doon. At Yang Mi, shoutout, hindi kita binabash dito Kumbaga na to, tamang reaksyon na to. Kailangan kailangan mararamdaman ng mga members niya na kapag kasi Kalinga Prab or si Kuya Val or si Ate Edna na yung pinag-usapan sa GC. Bawal. Na agad yan. Alisin na agad yan. Kasi kapag nararamdaman nila na wini-welcome yung ganong usapan, dadami yung pagiging negative at mangyayari, magiging toxic din ang toxic talaga. GC na yun. Ang kulang lang ni Yang Mi dito, kita mong pagkakamali, nakita ko siyang pagkamali dito kasi malaki ang responsibilidad ni Yang Mi kasi siya yung admin sa GC, yun talagang mag-backread ka. Yun ang pagkukulang sa yung sabi kong mali. Tapos yung pagsaway or something like na dapat nga yung mga nag-uusap ng ganyan, kinik out mo na sa GC. Oo. Okay sana kung doon sa isis na yun, nabasa yung comment mo doon na ipinagtanggol mo sa Kalinga Prab, nagalit ka, kaso wala. At hindi rin mo rin pwedeng idahila na basic ka itong oras kasi pwede kang sagutin ng ibang mga fans dyan, ng mga Kalinga fans dyan na nakaalam dyan sa issue na yan na imposibleng hindi mo malaman yan, imposibleng hindi mo alam kasi gabi-gabi nga wala kang absent sa pagla-live. Nagla-live na palagi, tapos doon sa ginawa mong GC wala ka. Dapat mag-sit ka ng siya ng rules, di ba? Dapat may rules talaga. Rules and regulation, pinaka-importante sa GC. Ayaw sa rules sa GC na yan, gusto niyong maritisan, huwag kayo sa GC na ito, di ba? Tsaka, pangalawang tanong lang, kung ganyan pala ang mindset ng members mo na parang may duda sa Kalingap, lalong-lalo kay Kalinga Prab, tapos mas pabor pa sa Kalingap, matanong ko lang kung bakit andyan sa GC? Diba? Bakit nagiging members mo? So Ate Yang Mi, ulitin ko lang, hindi po kita binabas, magkaibigan po tayo, ba? Dito lang po sa issue na to, wala pong personalan. Yun lang yan. Yun lang po yung masasabi ko doon about sa issue na yan. So, huwag niyong dikdikin si Yang Mi kasi unang-una hindi naman siyang nag-chat or nag-comment ng gano'n kay Kalinga Prab. Pero hindi ko rin sinabi dito na walang mali si Yang Mi. Mayroong pagkakamali dito si Yang Mi. Mayroong malaking pagkakamali. Yun po yung masasabi ko. Baka nakakasanayan na nilang mag-uusap ng mga gano'n, tapos ayun na nga, pag nadidelete lang kasi yung mga message nila. Tsaka rin kasi dapat nag-ingat na rin tong grupo na to, itong GC na to, lalo si Yang Mi kasi dati kasi may issue na rin sa Jumcar na ganito. Hindi kasi pwedeng lahat lagi na lang na iisipin lagi na ayun. So yun dapat. So yun. Pero wag yung dikdikin si Yang Mi. Yun lang yun. Pero ulitin ko, hindi ko rin sinasabi dito na walang mali si Yang Mi. May mali dito si Yang Mi. Yun po yung masasabi ko about sa issue na to. For me, tama ang ginawa ni Birador. Kay Yang Mi naman, may mali si Yang Mi. Tapos about dun sa dapat to, piniim ni Birador si Yang Mi for what pa?
For what pa? Para ano yung pag-usapan na lang, ano? Pag-usapan na... I think ito na rin yung ito na rin Pag-usapan na yung private? Ito na rin yung paraan para maging mas mahigpit si Yang Mi sa mga GC niya dahil madami pala siyang GC. So dapat ito na yung ito na yung way or ito na yung first paalala siguro, no? Kumbaga, dapat maging mahigpit siya sa mga members niya na as much as possible. Kumbaga pagdating kayang usapan, at yung hindi kita kaaway, dapat lesson learn na yung nangyari sa akin sa Jumcar. Diba? Pero ang dating kasi naulit na naman dito ngayon sa hindi mo kasi pwedeng sabihin na lagi mong palusot na wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Kailangan maramdaman ng GC mo na andyan ka. Na ayan, andito si Yang Mi, hindi tayo magsasalita ng ganito kasi kapag ganito ganyan ay masisira din siya kapag may naka-ISIS. At saka sa mga nag-uusap ng ganyan, nang dadamay ka ng ibang members na andyan sa GC. Kung mayroon kayong usaping ganyan, dapat nagtawag na lang kayo kung sino yung pwede mo. Nagtawag na kayo, ganito pala ganyan. Pero pinag-usapan nyo pa mismo sa GC. Pero mas okay na rin yun. At least nalaman kung ano yung talagang totoong kulay nyo. Yun lang yun. Oo. Para sa susunod, magiging ni Yang Mi. Kumbaga, maging mahigpit nila sa mga GC niya. Yes. Basta Yang Mi, hindi nakaway dito ha. Hindi ko rin sinabi na wala kang kasalanan. May kasalanan ka dito pero hindi kita dinidikdik. Mayroon kang pagkukulang dito, mayroon kang pagkakamali about dito sa pag-handle ng GC. Dapat nga lesson learn na yung nangyari sa dating sa Jumcar na may parang ganon din yung nangyari about din sa mga is ngayon andito naman sa bagong dito sa Micris nangyari naman po ulit. So yun. So lagi kang dawi. So hindi mo rin pwedeng ikatwiran dito na basic ka, magkaiba ang oras, bla bla bla. Mali din po yun kasi admin ka ng GC. Katungkulan mo yung mag-backread ka sa kung ano yung pinag-uusapan sa GC. At saka ang mas mabigat pa dito, ang pinag-uusapan dito ng mga members mo, si Kalingap Rap o ang Kalingap na which is na yun yung alam mo na, di ba? Yun yung dahilan ng lahat kung bakit andyan kayo. One Kalingap, one family, pero sana yung one Kalingap, one family. Pala ang naging pulutan nyo. So yun pala, one Kalingap, one family. Ang naging pulutan nyo pala sa GC nyo, Ate Yang Mi, si Kalingap Rap pala. Pero sabi mo nga, hindi mo alam kasi basic ka, ganito, ganyan. Pero mali ka din. Dapat sinaway mo, tinanggal mo ito, ganyan. Kasi hindi rason nyo yung sabihin mong basic ka, hindi rason yung magkaiba yung oras Kasi obligasyon mo yan, responsibilidad mo yan na mag-check sa mga GC ka nung GC mayroon ka. Yun lang yun. Tsaka rin kasi nagkaroon ka rin ng issue niyan before doon sa dating love team na sinuportahan mo, something like na ramdam ko na parang ito na naman, naulit na naman dito sa new love team ni Kalingap Rap about naman sa mga SS. Ulitin ko Ate Yang Mi, hindi kita inaaway wala kong galit sa'yo o ganyan about ang pinag-usapan dito about lang sa issue. Yun lang yun. Dapat alam mo na yun kung how to handle GC or group chat. Yun lang yun. Kasi ikaw yung admin. Dapat mayroon ka talagang rules and regulations dyan pagdating sa GC. Ulitin ko, hindi kita didikdik dito. Pero hindi ko rin pwedeng sabihin dito na wala kang kasalanan. May mali ka talaga. Yun lang yun. Tsaka matanong ko lang din, bakit nakapasok dyan sa GC mo or nagkaroon ka ng members na ganyan na may duda pala kay Kalingap Rap, may duda pala dito sa Team Kalingap at parang kampi pa doon sa mga anti-Kalingap. Bakit nakapasok sa GC no? Yun lang naman ay tanong ko. Yun lang. Hindi porket sabihin natin baka kahit pa ang isagot yung sa akin na sponsor yan, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng pera yan, nagtulong yan, tumutulong yan, hindi po yun magiging rason. Sapat na ba dahilan yun para mayroon na silang lakas o mayroon na silang basehan para i-bash si Kalingap Rap? Pangbabash na tawag ko doon sa chat nila sa GC. Yun lang yun, na minamaliit nila or something like binabash nila ang isang Kalingap Rap. Yun lang yun. May mali ka rin dito Ate Yang Mi, pwede kong sabihin pabaya ka or pabaya ka or something like na hinayaan mo lang. Yun lang yun, di ba? So ang pagkukulang mo dito yung hindi mo pag-check sa mga GC. Yun lang yun. Hindi ko sinabing may alam ka dito sa pinag-uusapan nila. Ang sinabi ko lang dito, ang malaki mong pagkakamali yung words na
pabaya. Yun yung sinabi ko. Ulitin ko lang Ate Yami, wala pong galit sa'yo. Yun lang yun. About lang to sa issue. Tsaka yung tanong ko lang naman, uulitin ko, bakit may members kayong ganyan na may duda sa Kalingap or may duda kay Kalingap Rab at mas naniwala pa para doon sa mga anti-Kalingap. Kung pagbasihan natin yung pinag-uusapan nila doon, so yun lang naman po ang tanong ko. Tsaka, wag nyo rin isagot sa akin na for example nagbibigay yan o sponsor yan, hindi po yun sapat na basihan para mang-bash na sila kay Kalingap Rab. Yun lang po yun. Dapat sa GC mo, dapat marunong silang gumispeto. Oo. Dapat kasi sa GC mo, Tiyang Mi, ando na yung rules and regulation eh. Bawal i-bash, bawal pag-usapan dito, etc. bla bla bla. Ang Mick Chris, si Kalingap Rab, si Kuya Val, ito ganyan. Diba? Ano lang, yung GC na yan. Dapat magkaroon ng takot yung members mo sa'yo kasi ikaw yung admin eh. Hindi lang basta admin. Hindi ka lang basta admin, di ba? Yun. So andun yun, nakakahiya yan sa nakakahiya kay Kalingap Rab na buong akala niya tahimik lang yung mga Mikris fans tapos mayroon palang isyong ganito. So hindi mo rin masisi si Brother, hindi sa kinampihan ko dito si Brother Ate Yang Mi, pero sa nakikita ko kasi wala namang nagawa ditong pagkakamali si Brother. For me nga tama yung ginawa ni Brother for awareness at para malaman na din ng lahat at para tumigil na din yung mga ganyang usapan diyan sa mismong group chat niyo or GC niyo. And then I think magiging eye-opener yun ni Yang Mi dahil marami nga siyang GC. Magkaroon siya ng mahigpit na lesson learner rin kay Ate Yang Mi. Dapat magpapatupad siya ng mga rules. Diba? Dapat may rules. Kung kaya nila sa rules, hindi umalis sila sa GC na yun. Ibig sabihin, kailangan nilang magsarili ng GC siguro. Kasi yung GC na yun, sigurado. Dapat Ate Yang Mi, kumbaga, dapat alam mo na yun kasi nangyari na yun before sa dating love team na sinuportahan mo. Hindi kasi pwedeng lagi na lang sabihin na hindi pwedeng laging ganyan, hindi mo pwedeng laging sabihin na wala kang alam, hindi mo alam ito ganyan, bla bla bla. Baka darating ang panahon na marami ng mga Kalingap fans ang mawalan ng tiwala sa iyo. Na ganoon. Kasi isipin nila bakit ganoon yung nangyari sa ibang love team noon na sinuportahan nila, nangyari na naman dito ngayon, di ba? So hindi pwedeng ganoon. Importante talaga rules and regulation. Yun lang yun, magbantay sa mga GC. Yun lang yun. Yung tipong kahit tulog ka or hindi ka dyan, busy ka sa trabaho, pero alam nila ay nandito si Yang Mi. Yung tipong pag sinabi yung mga pala. Tama yung sinabi ng Muslims Life. May rules tayo sa GC. Ibig sabihin, may respeto sila, may kahit pa paano, respeto ang masasabi ko dyan. Respeto na iniisip nila na baka madamay ka sa issue kapag ganun yung usapan nila sa GC. Diba? Kasi wala namang ibig sabihin wala silang takot o wala silang respeto. At saka hindi lang basta issue to, mabigat na issue to kasi Dawit dito ang pangalan ni Kalingap Rab. Si Kalingap Rab yung binabasa sa GC nyo. So yun lang yun. So hindi mo pwedeng ang sarili mo dito na wala kang kasalanan. Mayroon kang pagkakamali dito, Ate Yang Mi. Mayroon kang pagkukulang talaga. For me nga malaking pagkukulang mo eh. O pwede ko sabihin malaking pagkakamali mo. So ngayon pa lang sa GC na yon kung saan nangyari yung is na yan, dapat ngayon pa lang tanggalin na lang yan. Dapat tanggalin na lang. Dissolve na lang yung GC na yun. Tama, dissolve na lang. Kasi kaya nasabi ko rin natin Yang Mi na sabi ko may malaki kang pagkukulang or sabi ko mayroong malaking pagkakamali kasi nung una bakit pinasok niyo sa GC, ulitin ko lang kung sa kanang iribat niyo, bakit pinasok niyo sa GC yung mga ganyang member na wala palang tiwala dito sa Kalingap, lalong-lalo kay Kalingap Rab, bakit nagiging member niyo? At pwedeng itanong dito, bakit hinayaan niyo na may usaping ganyan at nakarating agad dito kay Birador, at bakit hindi mo pinuna agad, hindi mo agad napansin? So ang magiging rason mo, busy ka, magkibang oras, hindi po yun ang tamang sagot. Bilang admin o may-ari ng GC, malaki ang responsibilidad mo sa GC. Unang-una yung mag-check ka talaga, palagi mag-backread ka. Hindi mo pwedeng sabihin busy kasi every night ka nagla-live. Yun. Dapat unahin talaga ang GC. So yun lang guys, ang mga sabi namin ni Miss Sims Life, nag-iisip si Miss Sims Life kung ano yung sasabihin niya, kung ano daw ulamin.
Sa gustong umorder ng sabon guys, order na lang po kayo sa amin Wow Life Bleaching Shop sa Liptet. Maraming salamat sa mga nag-like and share, no? So yun lang po ang magiging reaction namin about sa issue na itich na lumaganap ngayon dito sa Team Kalinga. Pati yung May, ulitin ko, hindi kita inaaway For May, walang ginawang mali si Berador. Tama yung ginawa ni Berador. So, salamat po. Ano din niya ma-appreciate para mas gagawin niyang lesson learned. Huwag ka magalit sa akin at yung ulitin ko, hindi ko galit sa'yo. Magiging lesson learned para sa kanya na kailangan niyang magiging attentive sa mga GC niya. Magiging alerto. Or kailangan niyang higpitan ang mga rules and regulations dyan. At kailangan niyang obserbahan ng mga members. Kasi malamang dito Ate Yang May doon sa mga ibang reactor na mag-react sa'yo, makukunik naman to kung ano yung nangyari before sa past sa dito. Baka yung alam ko naman na mayroon kang mga reactor na hindi kasundo, yun lang yun. Pero for me, itong reaction ko, wala kong kasi alam niyo man si Wow Life TV hanggat maaari nasa gitna ng talaga. Pero hindi kita dinidikdik dito. Ulitin ko lang, pero hindi ko rin sinabi dito na wala kang mali o wala kang pagkukulang. Yun lang. Please, lang niya yung GC na yan. Pakicheck na lang yung GC nyo. Kasi ibig sabihin, yung mga nandyan, hindi sa'yo. Wala pa lang takot sa'yo yung ganun. At may mali ka rin. Bakit nagpapasok ka ng mga ganyang member na wala pang tiwala kay Kalinga Prab? Doon pa lang. Sa part na yon, hindi mo naman malalaman yan agad-agad. Kasi minsan, yung ibang members ay magiging sasabihin sulit-sulit. Kasi for me kasi seems like sa mga ganyang mindset na mga members, naniwala ako na hindi lang yan ngayon nangyari mga ganyang usapan. Hindi lang yan ngayon nangyari. Malakas ang pakiramdam ko, malakas ang kutob ko. Kasi nga sinasabi niya, pag may nakita siyang gano'n, dinidelete daw niya. Wag niyo, pero pwede i-delete. Tapos ipain mismo, yung mga nag-uusap ng tungkol dyan para hindi na maulit mangyari sa mismo GC. Maubos kung maubos. Bigyan mo ng disciplinary action. Ano bang magandang disciplinary action dyan? I-content mo. Ipakita mo sa Kalingap na ipakita mo sa Kalingap na kahit member mo, kaya mo i-content. Yun lang, na kasi mali na yung ginawa. Tanggalin mo sa GC. Yun lang yun. Kasi talagang maubos kung maubos. Manin mo naman yung GC na puro na lang maritisan. Gatig yung anin mo naman yung maraming members. Tapos ang pinag-uusapan nila sinisaraan na yung Kalingap, di ba? So, yun. So guys, hanggang dito na lang. Hindi ko napahabain ito, no? Salamat sa nanonood po. Supportan niyo po Miss Sim's Life. Mag-react din na siya, mag-live daw siya mamaya. Kasi sa akin upload ko or pay Wow Life TV. Shoutout po sa lahat ng mga Mikris fans, Jomcar, HC, Fran Juniors, Genetics, Rajel, Jovian. Sa lahat po, supportahan po natin ng Team Kalingap. One Kalingap, one family. Babush, bye-bye.